Yung mga kabayan natin, no? Ayan pa lang sila makakuha ng snow. Pasok kami sa simbahan. So ito yung simbahan dito. Ayan, Christian Church. Hello. Mapagpalang araw ulit sa inyo mga kabayan. Ngayong araw ay pupunta kami ng mga kasama ko sa simbahan dahil ay magsisimba kami. Kung napapansin nyo, bumuhos nga yung snow dito at medyo may kasamang ulan at malakas na hangin. Samahan nyo naman kami mga kabayan papunta ng simbahan para makikita nyo din dito yung mga daanan sa Greenland pag nag-snow na. Itong snow na to ay hindi pa gaano kalakas ito dahil may time dito na sobrang lakas talaga at hindi mo na makikita yung daanan dahil nagsisiliparan yung mga snow. Sa sobrang puti ay hindi mo na makikita yung daanan. Minsan nga ay napapahinto kami dito sa tuwing nagdadrive kami dahil hindi na namin makita yung daanan. Napakadelikado naman kasi ng mga daanan dito. Kadalasan ng daanan dito ay paliko, paahon at pababa. Tsaka madulas pa dito mga kabayan pag dumadaan ka dito sa mga kalsada, lalo na pag nag-yelo or nagpuprosin siya. Kaya dubli ingat talaga kami dito pag nagdadrive kami. Winter tire naman yung gamit namin dito, kaso pag alanganin ka dito ay madulas talaga yung sasakyan mga kabayan. Dito naman sa Greenland ay mayroon naman ditong Christian Church o kung saan yung mga naniniwala kay Kristo kahit ano yung religion mo. Kasi kami naman dito ng mga Pilipino na nagsisimba dito sa pupuntahan namin ay iba-iba naman yung aming religion. Mayroon naman ditong Catholic, Jehovah's Witness, pero dito kami nagsisimba sa may Christian Church. Nakita namin kasi dito na mayroon silang Jerusalem na flag kung saan naniniwala talaga sila kay Jesus Christ. Mayroon kasi naman dito mga kabayan halos sa Europe country or dito sa Greenland ay hindi sila naniniwala sa Christian or kay Jesus Christ. Kaya pasalamat kami dito, mayroong simbahan din dito na Christian. Dito mga kabayan, yung pagsisimba talaga nila dito ay umaga. Nag-uumpisa ito ng alas 10. Kami kasi mga kabayan, hapon na kami nagsisimba. Nag-request kasi kami dito sa mga Greenlandic or mga lokal dito na pwede ba kami mag-separate sa hapon. Kami naman ng mga Pilipino ang magsama-sama. Bali 10 lang pala kami dito ngayon mga kabayan ang nagsisimba dahil yung iba ay hindi pa nila alam na mayroon kaming simba tuwing hapon ng mga Pilipino dahil nga bago pa lang nag-umpisa itong pagtitipon-tipon namin. Nung dumating kasi kami dito, nagsisimba kami sa umaga. Ang problema lang ay hindi naman kasi English yung salita nila at saka yung salita nila ay Greenlandic at saka Danish. Hindi namin maintindihan. Mayroon naman silang binibigay sa amin na headphone or yung headset na tina-translate ng babae yung sinasabi. Kaya minsan nagsasabay-sabay mga kabayan yung mga salita dito. May Danish, tina-translate na naman sa Greenlandic, tapos ita-translate na naman sa English. Kaya minsan hindi ganun talaga ka-accurate yung pag-translate nila dito. Dahil hindi naman English talaga dito yung major na salita nila. Kaya nag-request kami na kung pwede ba kami magsimba kada linggo paghapon kami na naman ng mga Pilipino. Minsan sumasama naman kami sa kanila every month once. Kaya pinayagan din nila kami na pwede kaming makagamit ng simbahan nila tuwing hapon. Sobrang bait naman ng mga tao dito mga kabayan dahil ay pinagbigyan kami dito na libre yung pagsimba namin at wala naman kaming binabayaran dito. Itong kasama ko naman mga kabayan na magsisimba, bali 3 kami. Sa Saudi mga kabayan, nanggaling talaga kami sa Saudi. Bago kami pumunta dito sa Greenland, ay talagang sumasamba na talaga kami sa Panginoon at sa Christian. Sumatin kami ng mga simba every Friday kasi nga Friday naman yung rest day doon sa Saudi Arabia. Kaya mga kabayan dito pagdating namin ay naghanap din kami ng simbahan na kung saan mayroong Christian. Dito sa Greenland ay kailangan talaga buo yung loob mo, malakas yung loob mo at huwag kang mapahinaan dito ng loob dahil sa panahon ng winter mga kabayan ay medyo nai-stress yung mga tao dito at mataas talaga yung suicide rate dito.
dito. Nababalita nga palagi ito sa news na ang Greenland ay isa sa mga lugar kung saan marami ang nagsususay. Siguro mga kabayan ay may kinalaman talaga ito sa panahon. Dahil nga pag winter ay medyo mahina talaga yung mga katawan namin dito. Dahil nga ay hindi nasisikatan ng araw. Isipin mo naman mga kabayan, yung halaman pag hindi siya nasisikatan ng araw ay parang nalalanta siya. Kaya kami dito ay mayroon kaming vitamin D sa panahon ng winter na iniinom para naman makapagbigay ng sigla sa amin. At isa na din mga kabayan na pinaniniwalaan ko din na yung pananampalataya mo pag malakas lang ay talagang hindi ka pababayaan ng Panginoon. Dahil nga kahit ano namang problema ang darating sa atin o sakit, naniniwala ako na ang pananampalataya natin sa Panginoon, ito yung magbibigay sa atin ng kalakasan. Kaya dito sa Greenland ay nagsisimba talaga kami dito tuwing linggo dahil nga ito yung mga panahon na wala kaming pasok at para naman ay mapalapit kami dito sa Diyos at lalakas yung loob namin. At ito na nga mga kabayan, bali ito na pala yung Nook City mga kabayan o dito yung Nook Center. Kung napapansin nyo yung mataas na building sa unahan, yan yung nag-iisang mall dito at marami namang tao dito na naglalakad. Yung iba kasi mas pinipili nila ang maglakad dahil gustong gusto nila yung malamig din na lugar at nag-i-enjoy sila dito sa panahon ng winter. May iba naman gusto nila summer dahil mas gusto nila yung mag-hiking sa bukid at mag-hunting. Mas marami ka kasing magagawa dito sa panahon ng summer. Isipin mo naman ay wala ng gabi dito sa panahon ng summer. Halos 24 hours talaga dito may liwanag. Kadalasan ng mga activity na ginagawa dito sa panahon ng summer ay yung mag-fishing, hunting at saka mag-hiking sa mga bukid, mag-camping. Hindi kagaya dito pag winter, medyo nakakatamad talaga lumabas lalo na pagka hindi ka sanay sa lamig. Dito mga kabayan, yung iba naman ay gusto din yung winter dahil mayroon din mga activity sa panahon ng winter kaya ng mga ice skating, dog sled. So dito sa amin ay walang dog sled dito dahil nga yung lugar namin dito ay wala masyadong patag kundi puro bukid siya or bundok. So ito mga kabayan, dito sa lugar na ito sa left side, yan yung hotel dito or yung hotel Hans Agigi na pinangalanan sa isang pari na dala dito ng Christianity. Pagbago ka pa dito mga kabayan, pag naglakad-lakad ka dito sa mga daanan ay maaari ka talaga dito madulas dahil nga yung mga kalsada dito ay nagyayelo. Pero pag sanay ka na dito ay talagang makakabaysado mo na dito yung madadaanan mo at makakakuha ka na dito ng technique sa paglalakad. Minsan ay pwede ka naman dito gumamit ng mga winter shoes or winter spike na parang ilalagay mo lang siya sa sapatos at mayroong isang tusok-tusok at kakapit siya sa mga yelo at hindi ka madudulas. At dito na nga mga kabayan ay nakarating na kami dito sa tapat ng simbahan kung saan mayroong dalawang tao na lumabas na. Ibig sabihin ay tapos na silang magsimba. Tinatiming kasi namin dito yung oras na natapos na sila magsimba at kami naman ang susunod at makagamit na naman kami dito ng simbahan. Grabe, first time makakuha ng snow tong mga kabayan natin, no? Ayan pa lang sila makakuha ng snow, ka-experience. Kabayan ng snow ngayon, no? Medyo malakas-lakas, mukhang tataas ata ng mga kwanto. 5 cm pagka ganito yung snow. Ayan, pupasok kami sa simbahan. So ito yung simbahan dito. Ayan, Christian Church. Hello.
Okay mga kabayan, hanggang dito na lang muna ang aking mga video. Maraming salamat po sa laging panonood. At ingat po kayo palagi and God bless po.